Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial. So for today's video, ipagpapatuloy natin ang ating let review para sa Math Majorship. Session number 4 na tayo tungkol sa Analytic Geometry. Okay, so ito yung mga sessions natin. So number 4 na tayo. Pwede niyong balikan yung mga number, yung 1, 2, 3. Makikita lang sa aking FB at saka sa YouTube. Okay, so ito pa yung mga i-discuss natin hanggang session 10. Okay, so let's start. 30 items ito tungkol lahat sa analytic geometry. Okay, so i-post nyo lang po bawat slide. I-try nyo sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so number 1, what are the coordinates of the midpoint of the line segment joining the points 2, 3, and -4, 7? So, ang formula ng midpoint natin, so usually ang symbol ng midpoint ay X bar, yan, Y bar. Okay? So, ang formula, dahil midpoint, i-average lang natin. So, we have x sub 1 plus x sub 2, i-average lang natin. So, divided by 2. Tapos, yung y naman natin, so y sub 1 plus y sub 2 divided by 2. Okay, so mag-assign lang tayo ng x sub 1, y sub 1 natin dito. Kahit magkapalit yan, okay lang. So, i-assign natin ito yung x sub 1, y sub 1. Yung first ordered pair natin. And then yung pangalawa, yun naman yung x sub 2 and then y sub 2. So, i-substitute lang natin sa ating formula. So, x sub 1 ay 2. So, we have 2 plus, ang x sub 2 natin, -4. So, 2 plus -4. And then we have divided by 2. Then yung y naman natin, we have 3 and then 7. So, we have 3 plus 7 divided by 2. So, simplify lang natin. So, 2 plus -4, that is -2 over 2. And then 3 plus 7, so that is 10 over 2. So, ang midpoint na natin ay -2 divided by 2 is -1. 10 divided by 2 is 5. So, therefore, the answer is letter A, -1, 5. Okay, so next number. Number 2, what is the slope of the line passing through the points 1, 2, and 4, -5? So, ang formula para sa slope ay M. Ang symbol ng slope ay M. So, M is equal to change in Y over change in X. Or Y sub 2 minus Y sub 1 over X sub 2 minus X sub 1. So, mag-assign tayo. Itong unang ordered pair natin, gawin natin X sub 1, Y sub 1. Yung pangalawa, so we have x sub 2 and then y sub 2. So isubstitute lang natin sa ating formula ng slope. So ang y sub 2 natin ay -5. So we have -5 minus y sub 1. So that is 2. So y, -5 minus 2 over x sub 2. So we have 4 and then minus x sub 1 is 1. So simplify natin, -5 minus 2. We have -7 over 4 minus 1. That is 3. So the answer is -7 over 3, letter B. So next number. Number 3, find the equation of the line parallel to y equals 2x plus 1 and passes through the point 1, 5. So gagamitin natin dito. So hinanap natin equation of the line parallel. Ayun yung keyword natin dito, parallel. So tandaan natin, ang slope ng parallel lines ay equal. Okay? So ang slope nung unang line natin equal sa slope nung pangalawang line kapag parallel sila. So paano ba natin makukuha ang slope nung equation natin? So given y equals 2x plus 1, nasa slope-intercept form siya. Kapag nasa ganitong form, y is equal to mx plus b, ang slope natin ay yung coefficient nung x. So ibig sabihin, yung equation natin, y is equal to 2x plus 1, ito na yung slope natin dyan, yung coefficient ng x. So ang slope natin ay 2. So therefore, ang slope ng equation parallel to y equals 2x plus 1 ay 2 din. Kasi nga, kapag parallel lines, ang slope nila ay equal. M sub 1 equals M sub 2. So ang M sub 2 natin ay 2 din dahil nga parallel. So ngayon, meron na tayong slope tapos may given tayo na point. So itong point natin, ayan, so 1, 5, yan yung x sub 1 natin dito, itong 1, and then y sub 1, itong 5. Ngayon, gamitin natin ng point slope form. Ang point slope form ay y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. Okay? So, isubstitute na lang natin yung mga given natin.
So we have y minus the value of y sub 1, that is 5, equals m, ang m natin ay 2, and then we have x minus x sub 1, that is 1. So i-simplify natin, distribute natin itong 2. So we have y minus 5 equals 2 times x, we have 2x. 2 times negative 1, we have negative 2. Tapos tingnan natin yung mga choices, puro naka y dapat. So ibig sabihin, itong negative 5, ilipat natin sa kabilang side. So add tayo ng 5 to both sides para mawala yung 5 dito sa left side. So ito na yung final answer natin, y is equal to 2x, negative 2 plus 5, that is equal to positive 3. So therefore, ang sagot natin ay letter A, y equals 2x plus 3. Next, number 4. What is the distance between the points 3, 4 and negative 2, negative 5? So hinahanap natin distance. So gamitin natin ang distance formula. So ang distance formula ay equal sa square root of, kahit magkabaligtad ito, x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Okay lang magkabaligtad ito. Pwedeng maging x sub 1 minus x sub 2 kasi naka-square yan. Okay? So assign lang tayo. Itong unang point, gawin nating x sub 1, y sub 1. Pangalawang point, we have x sub 2, y sub 2. Tapos isubstitute na lang natin sa ating formula. Okay? So we have x sub 2 natin ay negative 2. So we have negative 2 minus x sub 1, that is 3. Then squared plus y sub 2, that is negative 5, minus y sub 1, we have 4 squared. So simplify natin. So we have square root of, combine this, negative 2 minus 3, we have negative 5 squared plus negative 5 minus 4, so we have negative 9 squared. I-square natin, negative times negative, no? So magiging positive na ito. Negative 5 squared, so that is equal to positive 25, plus negative 9 squared, that is equal to 81, and then i-add na lang natin 25 plus 81, that is equal to 106. Okay, so nasa choices na yung square root ng 106. So ito na yung final answer natin, letter D. Okay. So next, number 5. What are the coordinates of the point of intersection of the lines y equals x plus 2 and y equals 2x plus 1? So hinahanap natin coordinates of the point of intersection. Ibig sabihin lang yan, solve for x and y. So isulat lang natin yung unang equation natin, y equals x plus 2. So lagyan natin ito yung equation number 1. And then yung sumunod, y is equal to 2x plus 1. So ito yung equation number 2. So solve for x and y lang ito. So dahil parehas na y ito, parehas na y, no? Yung left side parehas na y. So ibig sabihin, i-equate lang natin yung right side. Kasi nga, equals parehas sa y. So by substitution lang ito. So yung y dito sa second, palitan natin ng x plus 2 dito sa first. So therefore, we have x plus 2 is equal to 2x plus 1. And then solve for x. Pagsamahin natin yung dalawang x, ilipat natin si x dito. So subtract x to both sides. So wala na ito. Tapos si positive 1, dalhin natin sa kabilang side. So subtract naman tayo ng 1 to both sides. So cancel na ito. So ano na yung natira? 2 minus 1, we have 1 is equal to 2x minus x, that is x. Okay? So tingin na agad kayo sa choices, ang meron lang na x equals 1 ay letter B. Okay, so automatic ito na yung sagot para makasave pa kayo ng oras. So para ma-check, i-substitute natin dito sa equation number 1. Substitute natin dito, ang value daw ng x ay equal sa 1. So therefore, ang y is equal to 1 plus 2, so y is equal to 3. So tama yung letter B natin, 1, 3. Next, number 6. What is the slope of the line that is perpendicular to a line with slope 2? Kung kanina, yung parallel lines, ang slope nun ay equal, kapag perpendicular naman, ang slope nila ay negative reciprocal. So kung ang slope ng unang line ay equal sa negative, so given daw dito, what is the slope of the line that is perpendicular to a line with slope 2? Ang slope daw nung una ay 2. Ang hinahanap natin is slope ng line perpendicular. So m sub 2 yung hinahanap natin. So kapag perpendicular, ang product ng slope nila, m sub 1 times m sub 2 equal dapat yan sa negative 1. Or
ang m sub 1 ay equal sa, or ang m sub 2, parehas lang naman niya kahit magkabaligtad, ang m sub 2 ay equal sa negative reciprocal nung unang slope natin, m sub 1. Okay? Or, same yan dito, ang product ng slope ng perpendicular line ay equal sa negative 1. So kung ang unang slope natin ay 2, ang slope ng line perpendicular to the slope of, to a line with the slope of 2, ang slope nung perpendicular line na hinahanap natin ay negative reciprocal ng 2. So reciprocal ng 2 ay 1 half. Tapos negative. So therefore, the correct answer is letter B, negative 1 half. Okay? Next, number 7. Find the equation of the line going through the given pair of points. So dalawa yung points natin, point P, negative 5, 6, and point Q, 2, negative 8. So kapag ganitong dalawang points ang given, gamitin natin yung two-point form. Ang sabi sa two-point form, we have y minus y sub 1 is equal to, imbis na m, di ba ito yung formula natin kanina, x minus x sub 1. Ito yung point slope form. Kapag dalawang points naman, isosolve lang natin itong m. Ang value ng m ay, may formula na tayo kanina nito, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So multiply lang natin yung x minus x sub 1. So yan na yung tinatawag na two-point form. Okay? So substitute natin. So mag-assign pala tayo dito. Gawin nating x sub 1 itong negative 5, y sub 1 itong 6, and then ito yung kabila x sub 2, y sub 2. So i-substitute lang natin sa ating formula. So therefore, we have y minus y sub 1 natin ay 6 equals, so dito yung formula ng slope. So formula ng slope natin y sub 2, so we have negative 8 minus ito yung y sub 2 natin, y sub 1 is 6. So negative 8 minus 6 over x sub 2, we have 2 minus negative 5. So dalawa yung minus. Magiging siyang minus tapos may negative 5 pa dito. So ibig sabihin itong 2 minus negative 5, pwedeng gawin na lang natin yang positive. So 2 plus 5 na lang yan. Okay? And then we have dito sa kabila ay x minus x sub 1. Again, ang x sub 1 ay negative 5. So minus negative 5. So magiging, so idiretso na natin, magiging lang siyang positive 5. Okay, so ngayon, isimplify natin. Simplify muna natin itong slope. So we have y minus 6 is equal to negative 8 minus 6. So we have negative 14 divided by 2 plus 5. We have 7 and then times x plus 5. Okay, so pwede pa palang ma-divide ito. So therefore, we have y minus 6 equals, divide natin, negative 14 divided by 7. We have negative 2 and then x plus 5. Okay, so tingin tayo sa choices. Puro positive yung 2x, no? So i-distribute natin ito. Distribute natin. So we have y minus 6 equals negative 2 times x. We have negative 2x. Negative 2 times positive 5. We have negative 10. So dahil nga sa choices natin, positive yung negative 2x, ibig sabihin ilipat natin sa kabilang side. Tapos yung right side natin, 0 lahat. 0 lahat. So therefore, si negative 10, ilipat din natin sa kabilang side. So add tayo ng 2x to both sides. Walang kapareha si 2x dito. No? So dito ko ilalagay si 2x. And then negative 10, so add tayo ng 10 to both sides. Itapat natin dito sa constant plus 10. So wala nang natira sa right side. Ibig sabihin, 0 na lang siya. Then copying na lang natin ito. So we have 2x. Yung sign ng y, positive yan. Plus y. And then negative 6 plus 10, that is equal to positive 4. So therefore, ang tamang sagot ay positive lahat. So that is letter B. 2x plus y plus 4 equals 0. Okay? So next, number 8. Find the equation of the horizontal line through the point negative 8, 6. So pag ganito, hindi na ito isinosolve. Ang equation, tandaan lagi ang equation ng horizontal line ay y equals b. Tandaan niya na, pag horizontal line, ang equation niyan ay y equals b. Etong b, yan yung, tingin tayo dito sa point, yan yung value ng y. So ito yung b natin dyan. Value ng y, edi 6. Itong negative 8, di ba, x yan. Itong 6, yan yung y. So titingin lang tayo, pag horizontal line, titingin tayo dito sa y. Kapag vertical naman, titingin tayo sa x.
equation ng vertical line, x equals A. A, ito yung x-intercept, ito namang B, ito yung y-intercept. So dahil nga horizontal or vertical, automatic, kung ano yung given na point, yun na yung intercept niya. So ang hinanap natin, horizontal line, kaya titingin tayo sa y. So ang sagot lang dito ay y equals, ano yung value ng y dito? Y equals 6. So the answer is letter D, y equals 6. Kapag vertical line naman ang hinahanap, ang sagot natin ay x equals negative 8. Ito yung equation ng vertical line. Okay? So next, number 9. Which of the following pairs of lines are parallel? Para masabi nating ang dalawang lines ay parallel, kailangan ang slope nila ay equal. Okay? So dahil slope ay equal, tingnan natin yung coefficient ng x. Sa number 1, so tingnan natin ito. Ayun, 2x. O ito na agad yun kasi parehas yung coefficient ng x. So ito na yung sagot natin, letter A. Parallel yan kasi parehas yung coefficient ng x. So ito, negative 3x, positive 3x. So hindi ito parallel. We have 4x and negative 4x, hindi rin parallel dahil magkaiba. Negative 2x and positive 2x, so hindi rin ito parallel. Okay? So, ganun lang kasimple kapag parallel lines. Same ang slope dapat. So, next, number 10. What is the equation? What is the equation of the line that passes through 4, 0 and is parallel to the line x minus y minus 2 equals 0? So, given yung line natin, kunin muna natin ang slope nito. Ang slope kasi nung equation ng line na hinahanap natin ay parallel. So, solve mo natin ang slope nito. So, we have x minus y minus 2 equals 0. Solve lang natin yung y. Lipat si negative y sa kabila. So, we have x minus 2 is equal to y. Or pwedeng baliktarin yan, y is equal to x minus 2. Ang slope na natin dito, m sub 1 ay equal sa coefficient ng x. Pag walang coefficient, ibig sabihin nun 1. So, ang slope ng line na hinahanap natin ay 1 din dahil nga siya ay parallel. Tapos may given point tayo, 4, 0, passes through 4, 0. So, ito yung x sub 1 natin, y sub 1 is 0. So, i-substitute lang natin sa point slope form. We have y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. Okay, so kompleto na tayo ng given. Y minus the value of y sub 1 is 0. Pwede nang hindi isulat yung 0. Equals m, ang slope natin ay 1. Okay, so 1 times x minus the value of x sub 1 is 4. Okay? So, simplify natin. Baliwala na itong 0, wag nang isulat. Equals, itong 1, baliwala na rin. So, we have x minus 4. Tingin tayo sa mga choices. Positive yung x, no? So, positive lahat yung x. And then, yung right side, puro 0. So, tapos, positive daw yung x. So, ibig sabihin, itong y, ilipat lang natin sa kabilang side. So, therefore, 0 is equal to x. Pag lumipat yung y, magiging siyang negative y. And then, copying lang yung negative 4. So, ang tamang sagot, nabaligtad lang, ayun, letter C. Nabaligtad lang yung 0, nilagay natin sa right side. Okay? So, lagay natin sa right side. So, same na siya dito sa letter C. X minus y minus 4 equals 0. So, next, number 11. Find the equation of the line perpendicular to y equals 3/4 x minus 1 and passes through the point 8, negative 3. So, itong 8, negative 3, ito yung magiging x sub 1, y sub 1 natin. Ang hinahanap natin ngayon ay equation ng line perpendicular. Okay? So, ang slope nitong given natin, naka-slope intercept form na. So, ang slope nito ay coefficient ng x 3/4. So, ang hinahanap natin na slope ay yung perpendicular. Ayun, perpendicular dito. So, kunin natin yung negative reciprocal ng 3/4. So, that is negative 4/3. Binaligtad lang natin. Okay? So, kompleto na tayo ng given. May slope na tayo. Meron na rin tayong points. So, point. So, ibig sabihin, i-substitute na natin sa point slope form, y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. Okay, so substitute natin. So, we have y minus y sub 1. The value of y sub 1 is negative 3. So, magiging siyang minus negative 3. So, idadiretso na natin, negative ng negative 3. So, gawin na natin positive 3. Ibig sabihin, opposite lang lagi. Kung negative 3 ito, magiging positive 3 dito. Equals m, the value of m is negative 4/3. And then x minus x sub 1, that is 8. Okay, so i-simplify lang natin. Unang gagawin natin, tanggalin natin yung denominator na 3. So, para magawa yon, multiply both sides by 3. Okay? So, wala cancel out na ito.
Tapos i-simplify natin, distribute natin yung 3. So we have 3y plus 3 times positive 3, we have positive 9. Equals, i-distribute natin ang negative 4. Tandaan yung negative kasama sa dinidistribute. Negative 4 times x, negative 4x. Negative 4 times negative 8, we have positive 32. Tingnan yung mga choices, kailangan y yung nasa left side. Okay, so solve for y dito. Itong 9, ilipat sa kabilang sides by subtracting 9 to both sides. Okay? So therefore, kopyahin lang natin itong 3y equals, kopyahin yung negative 4x, and then we have plus 32 minus 9, that is equal to 32 minus 9, so that is equal to 23. Okay? And then last, divide both sides by 3. Okay? So nakita ko na yung answer dito. So ayan, cancel yung 3. Therefore, y equals, i-distribute lang natin itong 3. So we have negative 4 over 3x plus 23 over 3. So wala namang na lowest term. So yun na yung final answer natin. Yung negative pwedeng ilagay sa gitna. So ang tamang sagot ay letter C. Ayun. Negative 4 third x plus 23 over 3. Next, number 12. Find the equation of the line in standard form ax plus by equals c with a greater than 0. Given through the points negative 4, 6, and 9, 10. So, gawin natin itong unang point x sub 1, y sub 1. And then itong sumunod x sub 2, y sub 2. So, kunin lang natin ng equation ng line na pass through these 2 points. Nasa ganitong form dapat. Ang a dapat ay positive. Okay, so gamitin natin ang 2-point form. We have x or y minus y sub 1 equals, slope ito, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 and then x minus x sub 1. Okay, substitute lang natin. So dito ko isulat. So we have y minus y sub 1. Ang y sub 1 natin ay 6. Okay, so y minus 6 equals y sub 2, so this is y sub 2, 10. So we have 10 minus y sub 1, so again, that is 6, over x sub 2, that is 9, minus x sub 1, that is negative 4. So minus negative 4. Or, idadiretso na natin yan. Basta negative ito, magiging positive. Opposite kasi lagi. Negative of negative 4, so gawin na nating positive 4. So, ganun din dito sa kabila, magiging x minus x sub 1, again, negative yung 4. So, magiging minus, minus. So, dalawang minus, kaya magiging positive 4 na ito. Okay, so i-simplify na natin. So, we have y minus 6 equals 10 minus 6, that is equal to 4. And then 9 plus 3, that is equal to 13. And then multiplied by x plus 4. Tanggalin natin si denominator na 13 by multiplying both sides of the equation by 13. Okay, so cancel na si 13. Then distribute natin, magkasabay na yung 13 tsaka itong 4. 13 times y, so dito na natin isulat, we have 13y. 13 times negative 6, so that is negative 78. Tama, no? So 3 times 6, 18. So tapos 3 times 6. Okay, 78. And then distribute natin itong 4. So we have equals 4x. And then 4 times 4, we have positive 16. Tingin tayo sa choices. So yung mga x natin, puro 4x. So tama ito, 4x. Ibig sabihin, ililipat natin si 13y sa kabilang side. Okay? Tapos, si 16, ilipat natin si 16 dito naman sa kabilang side. Okay? So subtract tayo ng 13y to both sides. Cancel na ito. Tapos si positive 16 para mapalipat, subtract ng 16 to both sides. Okay, so wala na ito. Therefore, negative 78 minus 16, that is equal to negative 94 equals, so hindi pwedeng makombine yan, sulat lang natin 4x minus 13y. Baliktarin lang natin ng pwesto. So si negative 94 dito natin isulat sa kabila. Okay, so yun na yung sagot natin. 4x minus 13y equals negative 94 and that is letter C. Okay. Next, number 13. If the distance between points 3y and 8, 7 is 13, then y is equal to blank. So gamit tayo dito ng distance formula. So kasi sinahanap natin, given daw yung distance ay equal sa 13. So ang distance formula ay equal sa square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus
y sub 2 minus y sub 1 squared. Okay, so substitute lang natin. So itong unang point gawin nating x sub 1, y sub 1. Pangalawang point gawin nating x sub 2, y sub 2. Again, pwedeng magkabaligtad yan. Depende sa inyo. Same answer lang ang kakalabasan kapag binaligtad nyo. So given yung distance natin, 13. So ilagay natin dito yung 13. Equals square root of x sub 2. So we have 8. And then minus x sub 1, that is 3. So 8 minus 3 squared plus the value of y sub 2 is 7 minus ang y sub 1 natin is y squared. So solve na natin itong value ng y. So simplify, we have 13 is equal to square root of 8 minus 3, that is 5. 5 squared plus 7 minus y. Okay, dahil naka-square, pwedeng baligtarin na lang natin. Same lang yan sa y minus 7 squared. Okay, para madali natin may apply yung square of binomial. Okay, so we have 13 is equal to square root of 5 squared, we have 25. Plus, expand natin ito. So, gamitin lang natin yung formula na a minus b squared equal siya sa a squared minus 2ab plus b squared. Okay? So, I squared the first term, y squared, minus twice the product of first and second. So, 2ab, so magiging siyang 14y. And then, square netong 7. So, we have 7 times 7. We have 49. So, ngayon, i-combine natin ito. 25 at 49. So, we have 13 is equal to square root of y squared minus 14y plus 25 plus 49, that is equal to, kapag 50 ito, magiging 75, no? So therefore, magiging 74. So ngayon, para mawala yung square root, square natin both sides. Square natin both sides, so makaka-cancel na yan. 13 squared, that is equal to 169 equals y squared minus 14y plus 24. So magkakaroon tayo dito ng quadratic equation. Itong 169 ilipat natin sa kabilang side. So subtract tayo ng 169 to both sides. So itong left side natin magiging 0 na ito. Tapos itong 0 gawin natin sa kabilang side. So we have y squared minus 14y. 24 minus 169. So ano magiging sagot dyan? 24 minus 169. That is negative 145 is equal to 0. So pwedeng isolve ito by factoring. Factoring tayo, factors ng y squared ay y at y. Factors ng negative 145, divisible ito sa 5. So 145 divided by 5. So that is 29 yun, no? So 145 divided by 5. So 29. So ang hinahanap natin ay 19 lang dapat, no? So check lang muna natin. Okay, so nagkamali pala ako ng type dito sa 74. Yung 74 dito sa line na ito, 24 yung na-type ko, kaya pala mali yung factor, no? So, yan, sorry dito. 74 ito, 24 yung na-type ko. So, we have 74 minus 169. Minus 169, the answer is 74 minus 169, that is 95. Negative 95 dapat ito. So tapos 95 divided by 5, ayun, sakto na 19. So itong 95, ang factors niyan ay 19 tsaka 5. So pag pinactor natin, ang middle natin negative 14y. Para maging negative 14y, so negative yung 19, positive itong 5. Okay? So ngayon, ang value ng y ay y minus 19 equals 0. Itong isa, y plus 5 equals 0. So, ang value ng y, subtract tayo, add tayo ng 19 to both sides. So, therefore, y equals 19. Itong kabila naman, y equals, subtract 5 to both sides. So, y equals negative 5. Okay, so therefore, ang sagot natin ay dalawa, negative 5 or 19. Okay? So, next, number 14.
The points A1, B, 2, and C, 3 are collinear. Which of the following is true? So dahil collinear sila, collinear, ibig sabihin, ang slope netong kahit alin dito pag partnerin natin. Marami kasing pair to ayun, no? So pwedeng pag partnerin itong dalawa, pwedeng itong dalawa, or pwedeng itong A sub A1 tsaka C3. So meron tayong tatlong combination na pwedeng gamitin dito. So isolve lang natin ang slope nito. So unahin natin itong una tsaka itong pangalawa. So ilet natin ito yung x sub 1, y sub 1, itong pangalawa yung x sub 2, y sub 2. So kunin natin ang slope. Ang slope ay y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Okay? So substitute lang natin. Ang slope natin, ang y sub 2 ay 2. So we have 2 minus y sub 1 ay 1. Over x sub 2 natin ay b minus x sub 1 natin ay a. Okay? So tapos, ang i-partner naman natin, ito naman. Ito naman ang gamitin natin. So, pag ililet natin, ito naman yung x sub 1, y sub 1, tapos itong C3, ito naman yung x sub 2, y sub 2. So therefore, gamitin natin itong same formula ng slope. So ang slope natin dyan ay y sub 2 minus y sub 1. So we have 3 minus 2. So we have 3 minus 2 and then over x sub 2 minus x sub 1. So we have c minus b. So ngayon, dahil parehas yan ng slope, dahil nga collinear, same yan ng slope, equate natin ito, itong right side natin, kasi parehas naman yan ng slope m. Equate lang natin yan. So we have, dapat i-simplify natin at the same time. 2 minus 1, so ano na lang siya? 1 over b minus a equals, ito naman, 3 minus 2, so we have 1 over c minus b. Ngayon, dahil parehas 1 yung denominator, baligtarin lang natin or pag kinross multiply natin, so c minus b times 1, so we have c minus b pa rin equals itong 1 times b minus a, so we have b minus a. So ang tamang sagot ay c minus b equals b minus a, that is letter B. Okay? C minus b equals b minus a. So next, number 15. The distance from the point 2, 1 to the line 4x minus 3y plus 5 equals 0 is blank. So gamitan natin ang formula ng distance from a point to a line. So ang formula niyan ay equal sa ax sub 1 plus by sub 1 plus c over square root of a squared plus b squared. Okay? So ano ba yung mga given natin dito? Itong 2, 1, ito yung x sub 1, y sub 1. Okay? So ito naman, ang A natin dito, itong 4. Ang B natin dito ay yung negative 3. Tapos ang C natin ay itong positive 5. Okay? So i-substitute lang natin sa given natin. So ang A, that is 4 times x sub 1. Ang x sub 1 natin ay 2. So 4 times 2 plus B, ang value ng B natin ay negative 3. And then times y sub 1. Ang y sub 1 is 1. Plus c. Ang value ng c ay 5. Okay? And then over square root of a squared. Again, ang a natin ay 4. So we have 4 squared plus b squared. So ang b ay negative 3. So we have negative 3 squared. So i-simplify lang natin. So we have 4 times 2. That is equal to 8. Minus 3 times 1. We have 3. Plus 5 over square root of 4 squared. We have 16. Plus negative 3 squared, that is 9. So simplify natin, 8 minus 3, that is 5, plus 5, we have 10 over square root of 16 plus 9, that is 25. And then square root of 25 is 5. So we have 10 divided by 5. So the answer is 2. So therefore, ang distance ay 2 units, letter B. Okay? So i-post ko lang muna, number kalahati na tayo, 15. Magbe-break lang ako saglit. Post. Okay, so next number tayo, number 16. So the distance between the lines 3x plus y minus 12 equals 0 and 3x plus y minus 4 equals 0. So this time, ang hinahanap natin, distance between lines.
So, ang distance between lines, ibig sabihin yan, parallel dapat. Kasi para makuha natin yung distance between lines, ang pwede lang kuhanin dyan yung parallel. Kasi yung distance niyan, parehas kahit saan ka kumuha. Kapag kasi hindi parallel, magkakaiba yung distance niya. Halimbawa, intersecting. Okay, so dapat specific yung ano, halimbawa dito sa part na ito, dito sa part na ito, or kung saan man. Okay, so at saka malinaw naman yung given natin 3x plus y minus 12 and then 3x plus y minus 4. So malinaw na parallel ito kasi 3x plus y parehas yung ating x and y magkaparehas. Okay, so ibig sabihin parallel lines ito. Ang formula para sa distance between parallel lines ay equal sa, parang related din dito sa 15. Mapapalitan lang itong numerator natin. So magiging c sub 2 minus c sub 1. So kahit magkabaligtad dyan. Okay? So we have, lagyan na lang natin ng absolute value no? Kasi distance yung pinag-uusapan. So c sub 2 minus c sub 1 over, ganun pa rin, square root of a squared plus b squared. Okay? So c sub 1, c sub 2, kahit magkabaligtad yan. So ito yung gawin natin c sub 1, ito yung c sub 2. Tapos, yung A at B natin, parehas naman yan. So, ito yung A natin. Ang A ay 3. So, ito yung A. Ang B natin, coefficient. So, sulat natin, A equals 3 and B is equal to coefficient ng Y dahil wala, ibig sabihin 1. I-substitute lang natin sa ating formula. So, C sub 2 minus C sub 1. So, pwede mong magkabaligtad dyan. So, we have negative 4 minus ang C sub 1 natin ay negative 12. So, minus negative 12. So, magiging na siyang positive. Okay, over square root of 3. So we have 3 squared plus ang y natin ay 1. So we have 1 squared. So we have negative 4. Ito magiging positive na. No? So we have negative 4 plus 12. So absolute value niyan. So magiging square root of 3 squared, that is 9 plus 1 squared is 1. So therefore we have negative 4 plus 12, that is equal to 8. So we have 8 over square root of 9 plus 1, so we have square root of 10. Okay, so hindi na kailangang i-rationalize dahil nasa choices na yung 8 over square root of 10. So the answer is letter D. Okay? Pag ni-rationalize nga pala to, i-multiply lang natin sa square root of 10 over square root of 10. So magiging siyang 8 square root of 10 over 10 na pwedeng ma-lowest term yung 8 at 10 divide both by 2 magiging 4 over 5 and then we have square root of 10. Pag ni-rationalize, ito yung sagot. Okay? So next, number 17. Determine the coordinates of the point which is 3/5 of the way from the point 2, negative 5 to the point negative 3, 5. So i-plot muna natin ito sa Cartesian plane. Okay? So we have 2, negative 5. Plot natin yung 2, negative 5. We have 2, negative 5. Okay? 2, negative 5. Ayan. So ito yung 3/5 daw ang hinahanap, no? And then we have negative 3, 5. Negative 3, positive 5. Okay? So determine the coordinates of the point which is 3/5 of the way from point 2, negative 5. So ito yung point 1 natin. So lagyan natin ito ng point 1, x sub 1, y sub 1 ito. Ito yung 2, negative 5. Then yung kabila, ito yung point 2 natin. We have negative 3, 5. So drawing lang tayo ng kunwari straight ito ha. Straight line. Ayan. Kapag may Cartesian plane, pwede na nating ma-estimate yan eh. Kaso sa pag nag-let kayo, wala namang naka-ready na ganito. So, magdo-drawing lang kayo. Or pwede namang hindi i-drawing to. So, parang pinakita ko lang para malinaw. Ang hinahanap natin, 3/5 daw. Simula dito sa point 1 na 2, negative 5. So, estimate lang natin to, hatiin natin sa 5. Okay? Hatiin natin sa 5 ito. 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So ang hinahanap natin, 3/5. 3/5 simula dito. So we have 1, 2, 3. So banda dito pala yung hinahanap natin. So again, kapag nag-test kayo, wala kayong ganitong Cartesian plane na kaya hindi nyo ma-estimate agad yun ng ano. Kapag kasi nandito, kita nyo na kung ano yung magiging sagot, di ba? So, kunin natin yung 3/5. So, ito gawin natin yung point. Ito yung x, y. Okay? So, isolve natin yan. Ang gagamitin natin formula dyan ay x
is equal to, so ito yung x natin, magiging x sub 1 plus r. Ito yung ratio, and then x sub 2 minus x sub 1. Ganon din yung y. Ang value ng y ay y sub 1 plus r times y sub 2 minus y sub 1. Ang r natin dito, yung ratio ng, ang r ay ang ratio ng P1 to P, tapos P1 to P2. Okay? P1 to P, ito yung P1. Yung una sa given. P1 to P. Okay? So, 1, 2, 3. So, yun ay 3. Kasi 3/5 nga nakalagay. Tapos, P1 to P2. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya, 3/5 ang ating ratio dito, ang R. So, i-substitute lang natin. So, we have x is equal to, ang x sub 1 natin ay 2 plus 3/5. And then, x sub 2 natin, itong pangalawa dito, negative 3. And then, minus itong 2. So, ganun din sa y. So, we have y equals ang y sub 1 natin, itong negative 5. So, we have negative 5 plus ang r ay 3/5. And then, ang y sub 2, itong 5. So, we have 5. And then, minus negative 5. So, negative 5. So, magiging sulat na lang natin, positive 5 na siya. Minus negative 5. So, positive 5 na ito. Okay, so i-solve lang natin. So, therefore, we have x is equal to 2 plus 3/5. So, ito ay magiging negative 3 minus 2. So, we have negative 5. Masisimplify. 5 times negative 5, we have negative 1. So, ang value ng x ay 2. 3 times negative 1, we have negative 3. Therefore, ang value ng x ay negative 1. Or dito nga, pwede na nating ma-estimate. Di ba, malinaw naman. Ito yung negative 1, no? Yun, so negative 1. Negative 1, 1, negative 1, 2. Okay, so isolve na lang natin para malinaw. So, ayun, nabura. So, solve natin itong kabila. I-simplify natin. So, actually, kahit hindi na i-drawing yan, basta alam nyo itong formula. So, we have negative 5 plus 3/5, and then 5 plus 5, we have 10. Simplify natin itong 10 divided by 5, that is 2. So, therefore, y is equal to negative 5 plus 6. So, y equals negative 5 plus 6 is positive 1. Okay? Or kapag na-drawing nyo na, so ayun, malinaw, tatapat yan banda dito sa negative 1, 1. So, the answer is letter A, negative 1, 1. Okay? So, next, number 18. The segment negative 1, 4 to negative 2 is extended 3 times its own length. The terminal point is blank. So parang kagaya to nitong kanina, pero itong point natin na hinahanap natin xy, nasa labas. I-extend natin. Ayan, extended 3 times its own length. So i-drawing muna natin. I-plot natin yung negative 1, 4. Yan yung P1 natin. So ito yung point 1, ito yung magiging point 2. Negative 1, 4. So we have negative 1, positive 4. Medyo niliitan ko para magkasya. Ito yung negative 1, 4. Ito yung point na negative 1, 4. Lumalabas yung ano yan. Okay? Tapos yung 2, negative 2. So negative 1, 4. So medyo lalakihan ko nga. Yan. And then we have 2, negative 2. So 2, negative 2. Ito yon. I-extend down natin ito. So drawing natin dito, i-connect natin. I-extend down natin 3 times its own length. So kung 3 times its own length, so tingnan nga natin yung slope nito. Isa dito, no? Kalahati. Tapos, ayun. So, magbinilang natin 1, 2, 3. Tapos dito, so we have 1, 2, 3. So, banda dito. Ayan. Tapos isa pang ganyan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos kalahati. Dito. And then we have 1, 2, 3. Tapos isa't kalahati, no? Ayun. So 3 times its own length. Ito yung una, di ba? So 3 times daw. So we have 1, 2, 3. Yun, 3 times its own length. So ito yung 1, tapos ito 3. So another 1, 2, 3. So pwede nang hindi, actually pwede nang hindi i-solve ito eh. Pwedeng i-estimate nyo na lang. Pwede, ay kagaya na ito, din-drawing ko. Kailangan maganda lang yung pagkakadrawing nyo. So pwede na nating ma-solve kung anong point ito. So anong point ba ito? So papatak siya sa bandang 12. No, sa drawing natin, bandang 12 kasi in-estimate lang natin. Pero mga choices 11. So dapat pala 11. Sa 11 pala papatak, nasa gitna lang dapat.
11 negative 20 base sa drawing. Okay? So pero medyo matagal yan kapag dinrawing natin kasi wala naman kayong Cartesian plane kapag nag-take kayo ng let, walang Cartesian plane na kagaya nito. Kaya ang gagawin natin, isosolve natin yan gamit yung formula kanina. So ang value ng x ay equal sa x sub 1 plus r times x sub 2 minus x sub 1. And then yung y naman, ganun din, y sub 1 plus r times x sub 2 minus x sub 1. So, ang x sub 1 natin, ito yung point 1 natin. Point 1, so ito yung negative 1, 4. And then yung point 2 natin, so ito yung point 2. So, we have 2, negative 2. Tapos ito yung hinahanap natin sa dulo. Ito yung p natin, ito yung xy. So, ano ba yung ratio natin dito? P1 to P, ang R natin dito ko na isulat. Ang R ay P1 to P over P1 to P2. So, therefore, ang magiging value ng R, P1 to P. Ayun, no? P1 to P, nasa labas, no? P1 to P, that is 4 over P1 to P2. So, P1 to P2 magiging over 1. So, therefore, ang R natin ay equals sa 4. Okay? Kasi in-extend 3 times its own length. Ito yung original, tapos in-extend ng 3 times. 1, 2, 3. Okay? So, substitute lang natin. Therefore, x is equal to, ang x sub 1 natin ay negative 1. Plus r, the value of r is 4. And then x sub 2 natin is, x sub 2 natin, ito, 2. So we have 2 minus negative 1. So 2 minus negative 1. So magiging positive 1 na ito. Okay, so itong y, sulat na rin natin para dire-diretso ang pagsusolve. Ang y natin, y sub 1 muna, y sub 1 is 4. Plus ang r, same yan, 4 pa rin. And then ang y sub 2 natin ay negative 2. So we have negative 2 minus y sub 1 ay 4. So isolve na natin. Ang value ng x natin ay negative 1 plus 2 times 1, that is equal to 3. 2 plus 1 is 3. And then times 4, we have 12. Therefore, ang x natin ay equal sa negative 1 plus 12, we have 11. Okay? So ito na nga yan, 11. Ayun, dito sa letter D ang magiging sagot dito. So dito sa y, we have 4 plus 4 times negative 2 minus 4, that is equal to negative 6. Pag minultiply natin, magiging siyang 4 times negative 6, negative 24. Combine natin, y is equal to negative 20. Ayun, so pumatak na nga sa letter D, negative 11, negative 20. Pag dinrowing, madali yan kapag dinrowing. Ayun, oh. So estimate natin. So ayun, negative, pupunta sa 11, negative 20. Ulitin lang natin ito ng 3 beses. Yung slope natin dito kapag na-drawing natin. Okay? So ba't ba naman yung drawing natin dito? Dapat isa't kalahati dapat no? Dito 3, tapos isa't kalahati. We have 3. Isa't kalahati dito, sumobra pala dito lang dapat. Ayun, kaya napapunta dito sa 12. Okay? So anyway, estimate lang kasi ito. Okay, so next, number 19. What is the angle of inclination of the line that passes through the points 2, negative 1, and 5, 4? So angle of inclination ang hinahanap natin. So gagamit tayo dito ng konting trigo. Drawing lang muna natin, i-plot natin yung points natin. 2, negative 1. So we have 2, negative 1. Okay, so ito yung point na yan. And then we have point 5, 4. So we have 5, 4. Okay, so ito yung point natin. Hinahanap natin angle of inclination. So yung angle of inclination, magkakaroon tayo dito ng right triangle. Yan, so magkaka-right triangle tayo dito. Angle of inclination, ito yung hinahanap natin, theta. So malinaw, sa drawing natin, bilangin lang natin yung height nito. So we have 1, 2, 3, 4, 5. Ang height ay 5. Ito namang length, we have simula dito, 1, 2, 3. Eh di 3. So para makuha tong angle of inclination, gagamit tayo ng tangent. Kasi di ba sa SOHCAHTOA, etong 5 with respect dito sa theta, ito ay opposite. Tapos itong 3, ito ay adjacent. So we have adjacent ito. So ano ba yung trigonometric function na merong opposite at adjacent? Ito yun, TOA. Tangent is equal to opposite over adjacent. So tangent theta ang gagamitin natin, opposite over adjacent, and that is 5 over 3. Para makuha itong theta, tanggalin natin yung tangent. So theta is equal to arc tangent or tangent to the negative 1 yan sa calculator.
tangent to the negative 1 of 5/3. So, ikakalkul lang natin yan. Yung calcul natin or ordinary lang. Tangent negative 1 of 5/3. So, unahin natin yung 5/3. 5 divided by 3 equals ko muna. Tapos hanapin natin yung arctangent. Tangent yung nandito. So, isi-shift ko. Ito yung shift sa calculator ko. Ayun, tangent to the negative 1. Press ko lang ito. Ito na yung sagot, no? 1.03. But 1.03 ang nakalabas dito. Ulitin na natin. Naka-degrees ba tayo? Naka-radian pala kasi. Ayun, naka-radian. Papalitan ko ng degree. Ayun, naka-degree na. Okay? So, siguraduhin sa calculator ay naka-degree. Naka-radian ako kanina, kaya iba yung sagot. So, we have 5 divided by 3. Ulitin natin. Equals. Press ko tong arctangent. Ayun. So, ito yung sagot, 59.03. Pag ni-round off, 0 pa rin. So, 59.0. Ayun, letter C ang tamang sagot. Round off to the nearest tens. So, dahil 0,3, so 0 pa rin. So, therefore, ang sagot natin, ang angle of inclination theta is equal to 59.0 degrees. Letter C ang tamang sagot. Okay? So, next, number 20. What is the general form of the equation for a circle with center negative 2, 1 and radius 4? So, hinahanap natin general form, no? Pero, mali ito, no? Hindi ko na-edit. Hindi ito general form. Standard form ito. Standard form. Okay? Standard form ito ng circle. Ang general form yung ano, ito yung general form ax squared plus bxy plus c y squared and so on. Okay? So, ayan yung general form. Itong nasa choices natin is standard form yan. Okay, so given daw ang center daw ng circle ay negative 2, 1, ang radius ay 4. So ang standard form ng circle ay x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. So ang given natin yung center, ito yung hk natin. Tapos yung radius natin, ito yung radius ay 4. Substitute lang natin sa standard form ng equation ng circle. So we have x minus ang h natin negative 2. So magiging dalawa yung negative natin. Negative of negative 2 squared plus y minus ang k natin ay 1 squared is equal to r. Ang radius ay 4 squared, dapat natin yan. Simplify, so ito ay magiging positive na. So we have x plus 2 squared plus y minus 1 squared plus 4 times 4, we have 16. So therefore, the correct answer, isa lang yung may plus pala dito sa 2. So letter C ang tamang sagot. X plus 2 squared plus quantity y minus 1 squared equals 16. Next, number 21. Which of the following shows a horizontal ellipse? Para masabi nating horizontal ang isang ellipse, kailangan ganito yung ano natin, no? Ayan, ganito yung example ng horizontal ellipse. Pag horizontal lang isang ellipse, ibig sabihin, yung denominator dapat niya, kasi ito yung standard form ng equation ng ellipse, x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared equals 1. Kapag horizontal, kailangan yung a ay greater than b. Okay? Ang a dapat ay greater than b. Ayan yung horizontal. Horizontal yan. Horizontal. Kapag vertical naman, baligtad. Kapag vertical, baligtad, ang A ay less than B. Ang A natin, yun yung nasa denominator ni x minus h squared. Okay? So therefore, alin ba dito sa mga choices natin ang magiging nasa ganitong form na A ay greater than B? So magiging greater than B dito. So tapos, mai-eliminate natin kapag ellipse plus dapat. So, eliminated na si letter A dahil yan ay hyperbola. Letter C, hyperbola din ito, gawa nitong negative sign sa gitna. Okay? So, alin dito ang magiging greater than yung denominator nitong x plus 2 squared? So, itry nga muna natin itong letter B. So, we have 4 times x plus 2 squared plus we have 9 times y minus 3 squared. Para maging 1, itong denominator na, itong right side natin na 36, kailangan i-divide natin both sides by 36. Okay? Divide both sides by 36. So, magiging 1 na ito. Tapos ito, simplify, 4
tsaka 36 i-divide parehas sa 4, magiging siyang x plus 2 squared over 36 divided by 4, we have 9. Plus, we have y minus 3 squared. Divide natin parehas sa 9. Wala na ito. 36 divided by 9, we have 4. Tapos itong 9 express natin as square. So magiging itong 3 squared. Itong 4 naman ay magiging 2 squared. Okay, so di ba nasatisfy niya ito? A is greater than B. Yung 3 natin ay greater than 2. So ibig sabihin, tama itong letter B natin. Ito ay horizontal ellipse. Okay? So horizontal ellipse yung letter B natin. Kasi, ayan nga, 3 is greater than 2. Itong isa baligtad yan. Pag nabaligtad yung coefficient, yung 9 at 4, itong isa, ito naman, magiging ito yung vertical ellipse ito. Vertical ellipse yan. Okay? So next, number 22. The lengths of the major and minor axes of an ellipse are 10 meters and 8 meters respectively. Find the distance between the foci. So hinahanap natin distance between the foci. I-drawing nga natin yung ellipse. Pag may ellipse tayo, ito yung major at ayan, lengths of the major and minor axes. Ito yung length ng major natin. Ito yung major. Okay? Tapos, ito naman yung minor. Ito yung length ng minor. So, i-drawing ulit natin dito ng panibago para malinaw. Ang hinahanap natin, distance between the foci. Ang foci niyan, banda dito. So, di ba, ito yung center natin. Yung center natin. Ang focus ng ellipse, dalawa yan. Banda dito. Tapos dito, pantayan dito. Okay? So, tapos, ang symbol dito ay letter C. Ito yung hinahanap natin. From the center, yan yung C. Tapos, simula dito, dito sa dulo, ito yung length ng major axis natin, yan ay A. Sa kabila, yan din ay A. Okay? So, tapos, itong dito naman, ito, vertical naman, ito yung B. Sa kabila, ito naman yung B. Tapos, magkakaroon tayo dyan ng right triangle. So may right triangle tayo dito. Kakaroon tayo ng right triangle. Tapos, itong part na ito, so itong part na ito yung C. Tapos, itong hypotenuse natin dito, ito yung A. Parehas yan dito. Yan yung A. Tapos, itong height natin ay magiging B. So sa ellipse, ang gagamitin natin dito ay Pythagorean theorem pa rin, pero baligtad. Yung A natin, A squared ang magiging hypotenuse. So A squared is equal to B squared plus C squared. So yan yung magiging formula natin. Ang sinosolve natin dito ay yung C. Given natin dito, ang A natin dito ay equal sa 10 meters daw yung magkabilang dulo. So yung A natin, hatiin natin sa dalawa, magiging 5 parehas ito. Tapos yung B natin, 8 meters daw. So ibig sabihin, ang B natin ay 4. Itong sa baba ay 4 din. Okay? So therefore, ang A natin ay 5. Ang B natin ay 8. Ang hinahanap natin, 4 lang. Ang hinahanap natin ay yung C. So i-substitute lang natin, ang A natin ay 5. So we have 5 squared is equal to B squared. So we have 4 squared plus C squared. Solve lang natin itong C. So we have 5 squared, 25 equals 4 squared. So alam na dapat ito, 3, 4, 5 ito. No? So 4 squared equals 16 plus C squared. So therefore, subtract lang natin 25 minus 16. Subtract 16 to both sides. So we have 9 is equal to C squared. Kunin natin ang square root ng both sides. So therefore, the value of C is 3. Pero yung C equals 3, ito pa lang yan. Isa pa lang yan. Ang tinatanong natin, distance between the foci. So therefore, dalawang 3 yan. So simula dito hanggang center ay 3, tapos center hanggang sa kabilang focus ay 3 din. So therefore, ang distance between the foci ay 3 plus 3. That is 6. Okay? So next, number 23. The equation x squared plus y squared minus 4x plus 2y minus 20 equals 0 describes. So dapat pagtingin pa lang sa dito sa coefficient, alam na natin kung anong conic section ito. Tingnan natin x squared plus y squared, parehas. Kapag parehas, ibig sabihin yan ay circle. So ibig sabihin, it's either letter A na lang or letter B kasi parehas circle yon.
Kapag ellipse, kailangan parehas ng sign pero magkaiba ng coefficient. Example, x squared plus 4y squared. Ayan, ellipse yan. Another, negative 2x squared and then negative 6y squared. So, ellipse parehas ito. Okay? Ellipse ito kasi parehas ng sign tapos magkaiba ng coefficient. Okay? Kapag sphere naman, so hindi ito sphere kasi ang sphere may z square dapat kapag sphere. So dalawa na lang yung choices natin, circle, radius of 5 parehas, tapos center at the origin. So mali na itong center at the origin kasi ang equation ng center at the origin ay x squared plus y squared is equal to r squared. Ito ang equation ng circle, center at the origin. Meron tayo ditong negative 4x tsaka positive 2y. So, ibig sabihin, malabo nang maging ganito yung equation natin. So, by elimination of choices, ang sagot na dito ay letter D. Circle yan, radius of 5, center at 2, negative 1. Okay? Para ma-solve natin yung eksakto, mag-completing the square lang tayo dito. So, isolve na nga natin. Pagsamahin natin yung mga x, so x squared minus 4x. Mag-complete tayo dito. Plus tayo ng blank. Tapos yung y squared naman, so we have y squared and then we have plus 2y. Plus tayo dito, equals itong negative 20 ilipat sa kabila, magiging siyang positive 20. So by completing the square, 1/2 nitong 4, tapos square natin. So ang i-add natin dito ay 4. Sa kabilaan naman, 1/2 nitong 2, that is 1. 1 squared is 1. So mag-add tayo dito ng 4 at 1. So therefore, ano na to? Square of binomial. So we have x minus, kasi minus ito, square root ng 4 ay 2. And then plus y squared plus 2y, so we have y, positive 2y, so we have plus, square root ng 1 ay 1, so square root binomial siya, y plus 1 squared equals 20 plus 4 plus 1, that is equal to 25, and 25 is equal to 5 squared. Okay? So ito na yan, radius of 5, center at 2, negative 1. Ito na yan, kabaligtaran ng 2, so ito yun, negative 2, so positive 2, kabaligtaran ng positive 1, negative 1. So ang center ay 2, negative 1. Okay? Next, number 24. Given the equation of a parabola 3x plus 2y squared minus 4y plus 7 equals 0, locate its vertex. So locate its vertex, tingnan natin kung ano dito yung merong naka-square yung y, ano? So ibig sabihin, isolve natin itong dalhin natin sa ganitong form, x minus h is equal to 4p times y minus k squared. Okay? So, dalhin natin sa ganitong, sorry, ito palang 4p nandito. Ayan. So, yan yung equation ng parabola. So, dalhin lang natin sa ganitong form. Okay? So, dalhin sa ganyang form. So, we have yung 3x pagsasamahin natin dito. So, itong 3x tsaka itong 7. No? Tapos, sa kabilang side, itong 2y squared or hindi, ito na lang 2y squared minus 4y. Itong dalawang ilipat natin sa kabilang side. Okay? So we have 2y squared minus 4y is equal to, lipat sa kabila, we have negative 3x minus 7. Then, magko-completing the square tayo dito eh. No? So divide natin both sides by 2. Divide both sides by 2. So mangyayari dito ay y squared minus 2y is equal to negative 3x minus 7 over 2. So, ang next natin na gagawin dito, completing the square tayo dito, mag-a-add tayo dito sa left side ng b over 2 squared. Ang b natin, itong coefficient ng y. So, that is negative 2. Or pwedeng 2 na lang. So, 2 over 2 squared. So, mag-add tayo ng 1 to both sides. So, we have y squared minus 2y plus 1 equals negative 3x minus 7 over 2 plus 1. Okay? So, ito magiging na siyang y minus 1 squared equals, ito i-simplify natin, itong 1, gawin natin siyang 2 over 2. Same din niya ng 1 para ma-combine natin yung numerator. Okay? So, combine natin yung numerator, i-all over 2 na natin. Tapos, we have negative 3x and then negative 7 plus 2. Negative 7 plus 2, that is equal to negative 5.
Okay? Kailangan naka-factor out itong x natin dito no? So we have y minus 1 squared is equal to, i-factor out natin itong negative 3 over 2. Itong 2 ilabas lang natin. Okay? So yung negative 3, pag pinactor out natin yung negative 3 dito sa numerator, so x na lang yung matitira. Tapos, ito wala naman siyang 3. Itong 5, pwede natin niyang gawing mag-multiply tayo ng 3 over 3. Tapos, kapag pinactor out natin yung negative 3, yung negative 3, pinactor out natin, may matitira pa ditong 5 over 3. So, magiging plus yan, 5 over 3. Okay? So, yan na yung vertex natin. Makikita na natin yung vertex. So, ang vertex natin dito ng parabola natin ay HK equal siya sa, ang H natin yung sa X yon, opposite na to. Positive 5 over 3, so we have negative 5 over 3. Tapos yung K natin ay positive 1. Kabaligtaran ng sign lagi. So therefore, the answer is negative 5, 3, 1. So that is letter D. Okay? So next, number 25. Find the equation of a circle tangent to the x-axis whose center at 8, 7. So i-drawing lang natin ito. Ayan, so meron tayong Cartesian plane dito. Kunin natin yung point. Yung center, kunin natin yung center. Ang center daw at 8, 7. So, nasan yung center natin? 8, 7. So, 6 dito. Nasa gitna yung 7, no? So, ito yung 8, 7. 8, 7. Medyo lakihan ko. Lumalabas yung ano. So, ayan. Ito yung center natin. Mag-drawing tayo ng circle dito. So, ito yung circle natin. Tangent dapat. Tangent to x-axis. So, ibig sabihin, ito yung radius natin. Bilangin natin ito. Ilan ba dito? 7 ito, no? So, ibig sabihin, bilang din tayo ng 7 pataas. So, nasa 7 tayo plus 7, aabot dito hanggang 14. So, dito, radius natin magiging 7. So, bilang tayo ng 7 hanggang dito dapat, no? Yan, hanggang dito. Tapos sa kabila, 7 din. So, we have 7, 8 plus 7, hanggang 15. Okay, so ito yung magiging circle natin. Ayan. So, yun yung circle natin. Ang radius natin ay 7. So, therefore, since ang radius ay 7, ang standard form natin ay x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Ang radius natin, malinaw dahil tangent dito sa x-axis, ang radius ay 7. So 7 squared. 7 squared, that is 49. So ito na lang yan. Dalawang 49, di ba? Alin dyan yung center at 8, 7? So kapag 8, 7, so we have x minus 8 squared plus y minus 7 squared. Kasi center tayo at 8, 7. Parehas negative dapat. Parehas negative, so letter D yung tamang sagot. 7 squared, that is 49. Okay? Next, number 26. In the equation y equals negative x squared plus x plus 1, where is the curve facing? So malinaw dito, naka-square yung x. Kapag naka-square yung x, ibig sabihin niyan yung parabola natin, upward or downward. Okay? Basta ang naka-x, ang naka-square yung x. Ayan o, malinaw, naka-square yung x. So either upward down or downward. Ang nagsasabi dyan, kung saan siya nakaharap yan, curve facing, itong coefficient ng x squared. Kapag positive, upward. Okay? Kapag negative, yan yung downward. So therefore, ang sagot dito ay letter D. Downward kasi naka-square yung x tapos negative yung coefficient. Okay? So doon lang tayo titingin sa coefficient ng x squared. Okay? So next, number 27. The equation 25x squared plus 16y squared minus 150x plus 128y plus 81 equals 0 has its center at, kunin lang natin yung center, ito ay ellipse ito, ellipse. Kasi parehas positive. Tapos magkaiba, isang 25 at isang 16. Okay? So ellipse yan. So ang gawin natin para makuha natin yung standard form, pagsamahin natin yung may mga x. Iko-complete the square natin yung may mga x tsaka yung may y. Okay, so pagsamahin ko yung may x, so we have 25x squared minus 150x. Magko-complete the square tayo dito. Tapos yung may mga y naman, so we have 16y squared plus 128y. Mag-plus tayo dito ng blank.
equals itong 81 ilipat natin sa kabilang side, magiging negative 81. Tapos magpa-plus tayo ng kung ano yung ipa-plus natin dito sa loob nito. Okay, so ang first step natin dito, ipa-factor out natin itong 25 para maging x squared lang. Factor out yung 25, so magiging itong 25 times x squared, 150 divided by 25, so we have 6x. So mag-plus tayo dito ng blank. Plus, itong kabila naman, factor out natin yung 16. So factor out natin yung 16, magkakaroon tayo dito ng y squared plus 128 divided by 16. 128 divided by 16, that is 8. So meron tayo ditong 8y plus blank is equal to negative 81. Okay, i-compute natin kung ano yung ipa-plus dito. Ang ipa-plus natin dyan ay coefficient na itong x natin. So we have 6 over 2 squared. So that is equal to 6 over 2. We have 3 squared. That is equal to 9. Magpa-plus tayo dito ng 9. Pero dito sa kabila, ang ipa-plus natin hindi 9 kasi itong 9 nakamultiply pa dito sa 25. So 9 times 25, ang ipa-plus natin sa right side ay 225. Okay? So dito naman sa kabila, 1 half netong 8. So we have 8 over 2 squared. So that is equal to 4 squared and that is equal to 16. So add tayo ng 16 pero tandaan yung 16 nakamultiply pa dito sa 16. So plus tayo ng 256. Okay? So ngayon, meron na tayong 25. Square root binomial ito. So gawin nating x minus square root ng 9. We have 3 squared plus, copyahin muna natin itong 16. We have y plus ito, no? Kung plus ito, magiging plus din ito. And then square root of 16, we have 4 squared equals, combine natin ito, we have 225 plus 256 minus 81, that is equal to 400. Okay? Next step, divide natin both sides by 25 sa 400 para maging 1 ito. Kailangan 1 yung right side. So divide both sides by 400. Or kahit na pala hindi i-divide sa 400, pwede na pala nating makuha yung vertex or ang center. Ang center natin, ito na yan. Opposite dapat x minus 3. So we have 3. Tapos positive 4. So magiging siyang negative 4. So yun na yung center natin, 3, negative 4, and that is letter A. Pag kinumpleto natin yung solution, so magiging sulat na natin dito yung center. Ayan, 3, negative 4. Kapag kinumpleto natin, i-lowest term natin ito, magiging siyang x minus 3 squared. 400 divided by 25, that is 16. Okay? 16. Tapos ang 16 pwedeng isulat as 4 squared. Okay? Ito naman kabila, 400 divided by 16, that is 25. So meron tayong y plus 4 squared over 25. Ang 25 ay equal sa 5 squared. Equals 1. Ito na yung ating standard form. Kapag pinapahanap yung standard form, ito na yon. So ang center natin ay 3, negative 4. Okay? So ito yung hinahanap. Okay? So next, number 28. Find the ellipse located in quadrant 4. So find the ellipse located in quadrant 4. So drawing natin. Wala pala akong Cartesian plane dito. So hinahanap natin ellipse in quadrant 4. Kapag sinabi natin yung ellipse in quadrant 4, kunin natin dito yung sign ng h at k kasi di ba ang center ng ellipse ay hk. Kapag parehas positive, dito siya pupunta. Okay? Kapag yung h at k ay parehas positive, nasa quadrant 1 yan. Kapag so lagay natin dito yung sign. Positive yung h dito, positive yung k. Dito naman, kapag nasa quadrant 2, ang positive dito, positive yung k, negative yung h. So we have negative h, negative hk dito. Dito naman sa quadrant 3, negative h, tsaka negative k. So dito sa quadrant 4, dapat positive dito yung h, tapos negative yung k. Okay? Positive yung h, negative yung k. Kaso ang standard form natin ay ng ellipse ay x minus h squared over a squared plus y minus k squared
over b squared equals 1. So, ibig sabihin, kailangan kapag naka-ganitong form, kapag positive parehas, kaso yung formula natin negative, no? So, dito siya. Kapag positive parehas, dito siya pupunta. Quadrant 1. So, para maging negative yung k, kailangan ang standard form natin ay positive dapat ito. Okay? So, ang hinahanap natin na standard form ay ganito dapat, x minus h squared over a squared plus y plus k squared over b squared equals 1. So, para mangyari yon, titingin lang tayo dito sa mga choices natin para magkaroon tayo ng x minus h squared. Dapat yung coefficient dapat ng x ay negative para maging negative ito. Coefficient ng x. So tingin tayo dito sa mga x. Negative 144x, positive 144x, negative 144, and then positive 144. So doon tayo titingin, kailangan yung h daw negative. So ibig sabihin ito, tanggal na ito kasi positive itong kabila eh. Ibig sabihin wala sa quadrant 4 ito. Okay? Kasi positive. Kapag positive yung h, ibig sabihin dito papatak yan. Dito sa dalawa. Pag positive, ibig sabihin kasi nung kabaligtaran, negative yung h doon. Okay? So, ibig sabihin, tanggal na sa choices natin si letter B at letter D, tanggal na yan. So, ang okay pa, x minus h squared dapat, okay pa ito, negative 144x, negative 144x. Tapos, dito tayo sa y, kailangan ito, nasa ganitong form, y plus k. Y plus k dapat. So, ibig sabihin, positive dapat yung coefficient ni y. Coefficient ni y, ayun, positive. So, tanggal na ito. Kasi, negative itong kabila. Negative ito, negative. Kailangan natin positive. So, ito yung kailangan natin, positive 80y. So, therefore, elimination ng choices, tanggal na si letter C. Automatic letter A na yung tamang sagot dito. Okay? So, tiningnan lang natin dito sa coefficient ng x tsaka coefficient ng y. Okay? To check, i-graph natin gamit itong GeoGebra yung gamit ko dito. Liitan ko lang. Itong GeoGebra, meron pala akong naka-type dito, no? I-delete ko muna ito. Delete ko muna ito. Mga nakalagay dito. Papakita ko lang na dito talaga siya papatak. Sa yung equation natin. Okay, wait lang. Okay, so i-type natin dito, i-input natin yung ito. Ayan, i-input natin para makita natin na nasa fourth quadrant talaga. 9x squared, tinatype ko lang. 9x squared, ayun. Plus 4y squared. So, plus 4y squared. And then we have minus 144x. And then we have plus 80y plus 940 equals 0. Ayun, so i-enter ko. Tingnan natin kung saan lumabas yung graph natin. Ayun, nasa fourth quadrant. Okay? So malinaw, nasa fourth quadrant yung ating letter A. Okay? So okay, so ilabas na natin yung ating GeoGebra dyan. Okay, so next, number, post ko muna saglit. Okay, so next number 29. Find the equation of the asymptotes represented by the equation x squared over 9 minus y squared over 25 equals 1. Okay? So ito ay hyperbola. Hyperbola ating equation dahil naka-minus tong isa. So ano lang ito? Center at the origin ito, no? So hinanap natin equation ng asymptotes.
Ang formula lang natin para sa equation ng asymptotes ng hyperbola ay y is equal to plus or minus b over a x. Okay? So, ganun lang kasimple. B over a x. So, itong equation natin, x squared over 9. Yung 9, palitan natin yung 9 ng 3 squared. Okay? And then minus y squared, itong 25, express natin na naka-squared, that is 5 squared, equals 1. Okay? So, ang a natin dito ay itong 3, and then ang b natin ay 5. So, tapos na agad ang equation ng asymptotes excuse me, ay equal sa plus or minus ang b natin ay 5, ang a natin ay 3. So ito na siya, 5 over 3x. Plus or minus 5 over 3x, which is letter D. Okay, so i-verify natin, i-graph natin. I-graph natin gamit yung GeoGebra para ma-verify lang natin yung asymptotes. Burahin ko muna ito. So yan, delete natin. I-graph natin yung x squared. Type ko lang x squared. Lagay ko nga muna dito sa, ayan. So i-type natin x squared over 9. And then we have minus y squared divided by 25 equals 1. Okay, enter lang natin. May mali ata akong type dito. Ba't iba yung lumabas? May x squared pa pala dito. Hindi pa natin na-delete ito. Ayan. So, ulitin natin. So, we have x squared over 9 minus y squared over 25 equals 1. Ayun. So, yan na yung ating hyperbola. Tapos, mag-graph pa ulit tayo ng ating asymptote. So ayaw pumunta dun sa panibagong graph. Hindi ko pa ata na-enter no? Ayun, enter muna natin. So i-graph naman natin yung asymptote equal daw sa 5 over 3. 5 over 3x. Tingnan natin, ayun, sakto siya, asymptote. So mapapansin nyo, yung graph, ayan hindi siya magta-touch, asymptote niya yan. Tapos yung kabila, negative, so i-type natin, negative 5 over 3. Negative 5 over 3x, ayun. So malinaw sa graph natin, ayan. Yan yung graph ng asymptote. Kung mapapansin nyo, ay hindi magta-touch itong dalawang graph ng line sa ating hyperbola. Tingnan natin, kapag binaligtad natin, gawin nating 5 over 3x ito, or 3 over 5. So, kapag nagkabaligtad kayo, 3 over 5 yung nagawa nyo, so kita natin magta-touch yan. Okay, ayun. So, mali yung 3 over 5 kasi nag-touch dito. Ang hinahanap natin, asymptotes ng hyperbola. So, hindi asymptotes yung 3 over 5 pag nagkabaligtad. So, kailangan 5 over 3 yung kukuhanin natin. So, ito yung tamang sagot, 5 over 3. Okay? So, ganun lang kasimple ang equation ng asymptotes ng hyperbola ay b over a. Okay? So, last number 30. Number 30, identify the equation of a downward parabola whose vertex is the same as the center of the circle, x squared plus y squared plus 2x plus 2y minus 2 equals 0, with the length of the latus rectum equal to 12 units. So, hinahanap natin dito, equation of a downward parabola. Downward parabola, ibig sabihin, naka-square ang x. So, ang formula natin dito, downward parabola ay x minus h squared is equal to 4p times y minus k. Ito yung equation na hinahanap natin. Downward parabola. Pero, isolve muna natin yung vertex ng ating downward parabola. Same daw siya sa center ng circle. Kunin muna natin yung center ng circle para makuha natin yung vertex nito. Okay? So, solve muna natin yung center ng circle. We have x squared plus y squared
gawin na natin itong by completing the square tayo. So pagsamahin natin itong x squared tsaka itong positive 2x, mag-plus tayo ng blank dito. Tapos yung mga y squared naman, so we have y squared and then plus 2y squared plus 2y plus blank equals, so yung parenthesis pala dito, equals itong negative 2, ilipat sa kabila, magiging positive 2. Okay? And then plus, ano yung ipa-plus natin dito? 1/2 ng 2. E di 1 na lang yun. Tapos 1 squared. So 1 yung ipa-plus dito. Sa kabila ganun din kasi parehas tayong 2y. So 1 ito, so mag-add tayo ng dalawang 1 dito. So tapos express as square of binomial. So we have x, positive 2x. So we have plus 1 squared plus y, and then another plus 1 squared equals 2 plus 1 plus 1, we have 4. So ang vertex natin dito or ang center netong circle ay kabaligtaran dapat nito, no? So we have negative 1, negative 1. Ibig sabihin, ang vertex natin ng parabola natin ay ang HK natin, vertex ay equal sa 1, 1. So tapos may magagamit pa tayo dito with length of latus rectum, length daw ng latus rectum equal to 12 units. Ang length ng latus rectum, ito yung 4P. Ito yung length ng latus rectum. Okay? So ibig sabihin, ang 4P ay equal daw sa 12. Pero may nabanggit pa dito na downward parabola. Pag sinabing downward parabola, ibig sabihin itong 4P ay negative. So ibig sabihin, yung 12 ay magiging siyang negative 12. Okay? So ang hinahanap natin na equation ay x minus ang h natin ay 1. X minus 1 squared equals, itong 4p ay gagawin natin negative 12 kasi nga downward parabola. And then we have y minus k, the value of k is again 1 din. So i-simplify na natin. I-square natin ito, apply natin yung square of binomial. So we have, babalik tayo dito, no? So ito lang yung kakalabasan niyan, ito. Pero minus ito, kaya magiging minus itong 2x. So therefore, we have x squared minus 2x plus 1 equals, i-distribute natin ito. So we have negative 12y and then plus 1. Kailangan 0, no? So ilipat natin ito sa kabilang side. So add 12 to both sides. Add 12 to both sides. 12y to both sides and then subtract, ito ay plus 12 pala ito. Negative 12 times 1. So, subtract 12 to both sides. So, yan ay magiging sagot natin. 0 na itong right side natin. So, therefore, we have x squared. Kopyahin lang yung minus 2x. Kopyahin yung plus 12y. And then we have, so we have negative 12 dapat ito, no? Negative 12. So, positive pala dapat kasi ang center natin. So, sorry. Medyo napagod na. Number 30 na tayo eh. No? So, ang center nga pala natin, negative 1, 1. Dahil negative 1, 1 yung center, so dapat x minus, magiging plus pala ito. So, ito ay magiging plus din. So, ulitin na nga natin. Kamali tayo ng sign. Kaya pala sabi ko, wala sa choices yung magiging final answer. So, ulitin natin. Nagkamali lang tayo ng sign. Ang sign dapat positive dapat kasi ang center natin parehas negative. Okay? So magiging ito dapat yung equation natin. So expand natin ito. This will be x squared plus 2x plus 1 equals, distribute, we have negative 12y and then negative 12. And then add 12y to both sides. Dito natin itapat yung 12y and then add 12 to both sides. Okay? So cancel na ito. 0 na ang ating right side. Ito ay x squared plus 2x plus 12y. Wala kasing common dito, no? So, walang like terms. So, itong 1 plus 12, i-combine natin. So, plus 13 equals 0. So, ito na yung sagot. Puro positive pala dapat. Letter D. Ayun, positive lahat. X squared plus 2x plus 12y plus 13 equals 0. Okay? So, that's all. So, medyo mahaba, 30 items. Kaya, sorry dun sa mga may konting mistake tayo pero nakita din naman agad natin. Okay, so thank you for watching. Good luck sa lahat na nagre-review. So meron po tayong hanggang session 10 ito. Hintayin nyo lang po yung mga iba ko pang upload. So huwag kalimutang mag-subscribe at like or comment kung ito yung first time nyo. Okay, so bye-bye and God bless.